Talagang pangunahing mayaman na pamilya. Ang dekorasyon. Ang katawan. Ano ang tinitingnan mo? Ako? Wala akong tinitingnan. Tara, dadalhin kita sa kapatid kong babae. Tara! Ito si Su Ying-jen. Para siyang lumabas sa isang pintura. Sayang, isang sleeping beauty. B. Tama na ba ang tingin mo? Ganyan talaga ang mga lalaki. Pasensya. Yang Sue, naglalaro ka na naman. Nanay, Nanay. Itong pamilya. Ang ganda naman nila. Mukhang mga 30 pa lang. At nanay na ng 2 anak. Ikaw si Guangji, di ba? Ang galing mong bata. Magandang araw, tita. Oy, bakit tita pa rin? Dahil pumasok ka na sa aming pamilya, dapat tawagin mo na akong nanay. Nanay. Jen, nagka-aksidente siya, 2 taon na ang nakaraan. Ngayon, hindi pa rin nagigising. Alam ng nanay na ikaw, isang binata, ay nag-asawa ng isang comatose. Talagang nahirapan ka. Okay lang. Ang card na ito ay may 100 milyon. Isipin mo na lang na baon mo. Pumasok na kayo. Ang mga ito ay mga regalo ng nanay para sa iyo. Mga mumunting bagay. Kung may gusto ka pang iba, sabihin mo lang sa akin sa ibang araw. Isama kita para pumili. nanay, isang lalaking napangasawa lang. Bakit mo siya ganun kaganda ang trato? Pamilya rin natin siya. Nanay. Ang mamahal naman ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Hindi pwedeng ganyan. Dahil ginawa mong manugang ng pinakamayamang pamilya, hindi kita pababayaan na mapahiya. Ang mga bagay na ito, itago mo muna. Ngayon ang inyong espesyal na araw, hindi na kami makikialam. Tara na. Maging opisyal, yumaman, mag-asawa. Hindi ko inakala na isang araw, 3 malalaking biyaya sa buhay ay darating sa akin. Ngayon, ikaw na ang aking asawa. Sa hinaharap, siguradong aalagaan kita ng mabuti. Asawa. Simula ngayon, ako na ang magpapaligo sa'yo. Lee Da-shang. Huwag mong kalimutan kung sino ka, kapalit ka lang, huwag kang mag-isip ng hindi dapat. Anong ginagawa mo? Papalitan ko ang kumot. Hindi pwede. Dati, si ate ko ay ayaw na ginagalaw siya ng iba. Bitawan mo yan agad. Asawa niya ako. Kapag nagising siya at ayaw niya, magpapaliwanag ako sa kanya. Ang bigat mong itulak. Para kang posting putik. Mga bastos ka! Binabalaan kita! Kapag nagising si ate, at tiyak na palalayasin kanya sa bahay.
Matino akong tao. Wala naman akong ginawang masama. Kailangan bang magalit ng ganyan? Sigurado akong wala kang tapang. Sa kapatid ko. Magaling. Si Guangji, mabuting bata. Kusa siyang natulog ng hiwalay kay Jenjen. Tama nga ang napili ko. Sa tingin ko, si Wang Guangji, sinasadya niya yan. Gusto niya sa paraang yan. Makuha ang loob natin. Jian Shui, masyado kang pasaway. Ilang taon na akong nabubuhay. Hindi naman ako nagkakamali sa pagpili ng tao, di ba? Ikaw, matuto kang makisama sa kanya. Naiintindihan mo ba? Si. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Buti na lang nandito ka. Ang puti. Pwede mo na akong bitawan. Ayos ka lang. Okay na. Marami akong natutunan sa nutritionist nitong mga nakaraang araw. Tamang-tama. Magluluto ako ng masustansyang pagkain para sa lahat. Ikaw, isang anak ng mayamang pamilya, marunong ka palang magluto. Marami akong natutunan sa katulong nitong mga nakaraang araw. Sige, magpatuloy ka. Punta muna ako sa kusina. Mukhang hindi naman siya masyadong masama. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, ibababa ko na. Isara mo ng mahigpit ang bibig mo. Kung malaman ng pamilya Su na ikaw ang pumalit sa akin sa pag-aasawa sa kanila, ang iyong mahirap na nanay maghintay ka na lang. Pinsan. Pinangako ko na sa iyo na ako ang ikakasal sa pamilya Su. Ano ba talaga ang gusto mo? Noong pinag-uusapan natin ang kasal, ang pamilya Su ay nangako sa akin ng maraming proyekto. I-urge mo, bakit hanggang ngayon wala pa ring balita? Pinangako ko sa iyo na ako ang ikakasal sa pamilya Su. Ngunit hindi ko naman ipinangako sa iyo na kukunin ang kontrata para sa iyo. Huwag mo na akong takutin. Ang utang na loob ko sa iyo, matagal ko nang nabayaran. Tungkol naman sa nanay ko, kaya ko na ang kanyang medikal na bayarin. Lida Shan, sa tingin ko ngayon ikaw ay nagtataksil. Hindi kita hahayaan. Dilay TV. Pumunta ka sa sala. May kailangan ng nanay ko sa iyo. Inay, hinahanap mo ako? Halika, tingnan mo nga. Ito ay, Eto, ang trabahong inayos ko para sa'yo. Tingnan mo kung gusto mo. tingnan mo, General Manager ng Su Group. Inay, ano to? Guangzi Xingzhen, ako mismo ang tagapagmana na aking pinalaki. Nakahiga ng 2 taon. Ang posibilidad na magising. Napakaliit na ng posibilidad. Si Chen Shui naman ay masayahin at mahilig maglaro ang pamilyang Su na ito. Balang araw ay iyong mamamahala. Inay, ang laki ng loob mo. Ikaw, bakit hindi ka pa sumasagot? Inay, tungkol sa negosyo. Ako talagang hindi ako interesado. Salamat sa inyong pagpapahalaga. Guangji, ang mga negosyo ng pamilya Su ay kumalat at ang mga ari-arian ay hindi mabilang. Ito ay kung gaano karaming tao ang pinapangarap. Ito, mukhang nakakaakit, pero isa lang akong construction worker. Kapag nagumpisa, malalaman agad. Inay, alam ko ang aking kakayahan. Ang mga trabahong ibinigay ninyo, hindi ko talaga kayang gampanan ang isang construction worker. Magbabasa ng dokumento ng isang pampublikong kumpanya. Parang nagbabasa ako ng wikang banyaga. Guangji, hindi ako nagkamali sa'yo. May magandang pagkatao
hindi ka natutokso ng pera. Mukhang ang aming pamilya Su ang pumili sa'yo bilang manugang ay hindi nagkamali. Mukhang ito ay hindi sinasadya naging tama. Inay, umuwi ka ngayon. Bakit sobrang aga? Pupunta muna ako kay Ying Jen. Wag na. Inay, anong nangyari kay Ying Jen? Inay, huwag kayong malungkot kahit mawala si Ying Jen. Aalagaan ko kayo at aalagaan ko kayo hanggang sa huli. Ano bang sinasabi mo? Wang Guangji, hinihintay mo lang akong mamatay, di ba? Wang Guangji, gusto mo ba talaga akong mamatay? Naku, nagising na siya. Ang pagpapagaling at pag-aalaga ni Inay ay nangangailangan pa ng malaking pera. Kung sakaling malaman niya na ako ay hindi ang tunay na Wang Guangji, ang aking marangyang buhay ay matatapos na. Ikaw nga ba si Wang Guangji? Jen, kagigising mo lang, huwag kang tumayo ng matagal. Maupo ka at magpahinga. Ako, Ate, si Kuya Guangji nitong mga araw ay naging masigasig. Araw-araw kang inalagaan, nag-alaga at nagmasahe sa iyo. Ginoong Wang, kailan ka naging ganito kasipag? Malamang ay naghahangad sa yaman ng pamilyang Su. At nagkukunwari ka lang dito? gusto ko lang alagaan kang mabuti. Wala akong ibang intensyon. Jen, si Guangzi nitong mga araw, kung paano kanya inalagaan, nasaksihan lahat ni Inay. Walang pagkukunwari iyon. Guangji, huwag kang mag-alala. Si Jen, ganyan talaga ang ugali niya. Kapag matagal mo siyang kasama at nagkasundo kayo, masasanay ka na. Huwag kang matakot, tutulungan ka ni Inay. Inay, ito, naiintindihan ko lahat. Ang galing mo naman, nagawa mong si Inay at sila ay pumanig sa iyo. Kung ganoon, manatili ka lang ng maayos. Ngunit, kung mahuli kita na may masamang intensyon, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait. Jen? Siya, naunawaan ko? Hindi ako magkakaroon ng anumang masamang intensyon. Siguradong mananatiling tapat at mapagmahal sa iyo at aalagaan ka. Si. Hindi ba sinabi mong aalagaan ako? Uhaw ako. Nauuhaw ako. Mainit na tubig, paiinumin kita. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Anong ginagawa mo? Pupunasan ko ang bibig mo. Anong nangyari sa ate ko? Mas sumusobra pa siya sa akin. Pati pag-inom ng tubig, si Kuya Guangji pa ang nagpapainom. Bata ka pa, hindi mo maintindihan. Ito ay ang saya-saya ng mag-asawa. At saka, maganda naman ang performance ng ate mo. Kung dati ito, pinalayas na sana siya. Wang Guangji, sa mga nakaraang araw, ang mga sinabi at ginawa mo, alam ko lahat. Buti na lang, ako at si Wang Guangji, noong nag-uusap sa telepono, hindi ko na-expose ang pagkakakilanlan ko. Pero, yung pagpupunas ng katawan niya, alam na kaya niya lahat. Ate, Kuya Guangji, huwag na kayong magbulungan. Kumain na tayo. Nagugutom na ako. Oo, kumain, bilis, tara. Jen, tingnan mo, pagdating ni Guangji, nagising ka. Ibig sabihin, kayo ay itinakda ng tadhana. Ako, sa susunod ay pipili ako ng magandang araw at magsasagawa ng kasal para sa inyo. Ano sa tingin ninyo? Ma, gusto ko munang bumalik sa trabaho. Ang ibang bagay, pag-usapan na lang natin sa ibang araw. Tingnan mo. Pagkagising mo trabaho agad ang nasa isip. Guangzi, ano sa tingin mo? Dahil ikaw ay napangasawa, siguradong nakaranas ka ng maraming hirap sa labas, di ba?
Gusto ni Mama na gamitin ang kasal na ito para ipaalam sa lahat kung gaano ka kahalaga sa pamilya Su at huwag hayaang maliitin ka ng ibang tao. Hindi na kailangan. Wala naman akong nararanasang hirap. Ang kasal na ito ay hindi dapat ipagdiwang. Kapag na-expose ang pagkakakilanlan sa publiko, ay sira na. Ay, talagang mabuting bata. Jen, tingnan mo, hindi ka na bata. Kailan ka at si Guangji magbibigay sa akin ng apo? Ma, busog na ako. Mauuna na ako. Ma, hindi ako sang-ayon kay Wang Guangji. Siyang palamunin ay hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Sa makalawa, aayusin ko ang diborsyo sa kanya. Ate, bias yan. Tama. Tama si Qiang Shue. Jen, sa paghusga ng nanay, palagi akong tama. Bagay na bagay ka kay Guangji. Huwag kang padala sa emosyon. Ma, noong wala ako sa Malay, ipinakasal mo ako sa isang taong hindi ko kilala. Hindi ko iyan matatanggap. Kaya, kung itutuloy ba ang kasal na ito o hindi, ako dapat ang magdesisyon. Wala na kayong sasabihin. Talaga nga, ang babaeng seryoso ay kaakit-akit. Gabi na. Kagigising mo lang mula sa koma? Magpahinga ka na. Kung antok ka, matulog ka na. Hindi ako antok. Alam ko, bilang isang pumasok bilang mapapangasawa para sa swerte, hindi mo ako gusto. Pero mapapatunayan ko sa iyo, habang kasal tayo, gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Kung hindi ka masaya, pwede tayong mag-divorce anytime. Maluwag ang loob mo. Hindi papayag si nanay na mag-divorce agad tayo. Maliligo ako. Huwag mong hawakan ang computer ko. Akala ko palalabasin niya ako agad. Matulog ka sa sofa. Pareho tayong Alam ko na, matulog ka na. Wala man lang galaw? O bukas? Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Hindi ba siya pumunta rito para sa proyekto ng pamilya namin? Mainit pa. ininit ko lang ulit. Baka mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Salamat. Mag-asawa tayo. Tungkulin ko ang alagaan ka. Ang tibok ng puso. Bakit ang bilis? Okay ka lang? Ang bilis ng reaksyon. Ang lakas ng kamay. Matulog ka na. Iba ka sa Wang Guangji na kilala ko. Hindi pareho. Ano ang pinagkaiba? Nakita na niya si Wang Guangzi. Ang walang kwentang si Wang Guangji. Nagpainit pa ng gatas para sa akin. Natulog mag-isa sa sopa at hindi ako ginagalaw. Hindi mapagkakatiwalaan ang chismis. Sana nga. Lee Dashan, lumaki na ang pakpak mo. Pumatay ka ng tawag ko. Huwag kalimutan. Umalit ka para sa akin bilang manugang. Sinabi ko na, tungkol sa proyekto. Wala akong pakialam. Sa tingin ko sa pamilya Su,
Tumatanda ka na at nalilito. Nakalimutan mo na kung sino ka. Nasa ospital pa ang nanay mo. Huwag kalimutan kung sino ang nagbayad ng gastos. Wang Guangji, noong una, pinilit mo akong pumalit bilang manugang para sa gastos sa ospital ng nanay ko. Ngayon pinipilit mo akong kunin ang proyekto. Sa tingin mo ba talaga, hindi ako magdadalawang isip na sirain ang lahat? Sabay-sabay tayong mapahamak. Akala mo ba kung malaman ng pamilya Su na peke ka, patatawarin ka nila? Sa oras na iyon, huwag mong sabihin na ang nanay mo, pati ikaw, makukulong kayo. Wang Guangji, Mas mainam na pabilisan mo akong paalalahanan. Ang letter of intent para sa proyekto. Kung hindi ako tututol na malaman ng pamilya Su ang totoo. gagawin ko ang makakaya ko. Pero kung magtatagumpay, depende sa sarili mong kakayahan. Mas okay na. Lidasyan, bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, gusto kong makita ang letter of intent para sa proyekto. Kung hindi, maghintay kang iuwi ang nanay mo sa probinsya. Ikaw, hindi dapat pahintulutan si Wang Guangji na saktan ang nanay ko. Kanino ka ba kausap kanina? Wala lang. Isa lang siyang nagtatanong ng daan. Nagtatanong ng daan. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Magpahinga ka. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Ang pangalan ay Lidasan. Wang Guangji, mas mabuting ipagdasal mo na wala kang itinatago sa akin. Kung hindi, pahihirapan kitang mamatay. Nanay! Sa wakas nakauwi ka na. Matagal ka na naming hinihintay. Nanay, Yingzhen, anong kailangan niyo sa akin? Guangzi, halika. Ito ang ipinangako ko sa iyo sa pagpasok mo sa pamilya Su, kontrata ng proyekto. Kamakailan lang, inihanda lang ng kumpanya. Marami dito ang para sa mga kondisyong pabor sa pamilya Wang. Maaari mong tingnan ng mabuti. Talaga? Salamat, nanay. Wang Guangji, bakit ka mukhang parang hindi masaya? Paano naman? Medyo sobra lang ang excitement ko. Tinutulungan ako ni nanay ng sobra sa proyekto, gumagawa ng konsesyon. Hindi ko talaga karapat-dapat. Guangzi, ikaw ay nakatulong ng malaking tulong sa pamilya Su. Hinising mo si Zhenzhen. Ang maliit na biyayang ito ay ang maliit na proyektong ito ay hindi sapat upang bayaran. Nanay, ang paggising ni Yingzhen ay dahil sa kanyang sarili. At saka ako, ay hindi Wang Guangji. Kuya Guangji, kunin mo na agad. Ang kulit mo, walang determinasyon. Si ate ay para sa kontratang ito. Ginawa niya ang lahat ng mag-isa. Maraming tao sa labas ang gusto. Makipagtulungan sa pamilya Su. Hindi mo pinapahalagahan kahit kaunti. Kung palampasin mo ito, wala nang iba. At saka ito ay aming pamilya Su. Ipinangakong proyekto para sa iyo. Kung hindi ka pumayag, may tinatago ka bang dahilan? Bibigyan kita ng huling at pagkakataon na magsabi ng totoo. Makalipas ang 3 araw, gusto kong makita ang proposal ng proyekto. Kung hindi, hintayin mong sunduin ang nanay mo pauwi sa probinsya. Di tatanggapin ko na. Salamat, nanay. Salamat, Yingzhen. Walang anuman, dahil tinanggap mo na ang kontrata. Bukas na tayo pumunta, maghiwalay na tayo. Zhenzhen, huwag kang matigas ang ulo. Guangji ay tagapagligtas ng pamilya natin. At saka, ang mga proyektong ito ay napagkasunduan na noon, hindi dahil sa maliit na bagay. Maghihiwalay kayo. Tama ate, ikaw ba ay palaging iniisip na si Kuya Guangji ay may masamang balak? Siya ay Dahil hindi talaga siya. Wang Guangji, ano? hindi talaga siya. Wang Guangji, Ano? hanggang kailan ka magpapanggap?
Ikaw ay nasa construction site na nagbubuhat ng laryo. Lee Dashan. Paano naman? Ate, nagkakamali ka ba? Totoo. Hindi ka si Wang Guangji. Naglakas loob kang manlinlang sa kasal. Ito, kasalanan ko ito sa inyo. Hindi ko sinasadya. Ang pagpapakasal sa iyo, pasensya na sa iyo. Pero wala na rin akong atrasan. Wala nang magagawa. Dahil lang akala ninyo ako ay nasa koma. Kaya kumuha sila ng peking lalaki para manlinlang. Para pakasalan ako ng basta-basta. Upang samantalahin ito agawin ng ari-arian ng pamilya Su. Hindi ganyan ang iniisip mo. Pero, kung ayaw mo ipagpatuloy ang kasal na ito, pwede tayong maghiwalay. Tutol ako. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Totoong hindi ako si Wang Guangji. Siya at ako magkasing taon at buwan, pinsan ko sa parehong araw. Pasensya na. Kayo sa panahong ito ay mabait sa akin. Naantok ako. Ang regalong binigay ninyo sa akin ay babalik ko lahat. Aalis na ako para di kayo maistorbo. Tumigil ka. Hindi mo pa ipinaliwanag ng maayos. Kahit ikaw si Wang Guangji o si Lee Dashan. Dahil ikaw at pamilya namin ay kasal na kay Jen Jen, nagising siya mula sa koma. Ikaw ang manugang ng pamilya Su. Ma, huwag kang maniwala sa pamahiin. Kung wala siya magigising din ako. Tama na. Jen Jen May, hangganan ng pagiging pilya. Kung magigising ka, sa 2 taon, kaya mong palagi makahiga sa kama nang walang galaw. Ngayon ikaw ay ligtas at walang masama na katayo sa harap ni nanay. Guang, Dashan siya ang may malaking ambag. Dashan, ikaw ba napipilitan na pumasok sa aming pamilya, Su? Halika umupo ka. Dashan, si Wang Guangzi ba ang gumamit ng paraan para pilitin kang pumasok sa aming pamilya, Su? Tama, Kuya Dashan. Sabihin mo na siguradong gagawin naming ni Nanay ang makakaya para sa iyo. Sige na kung ayaw mong sabihin. Hindi na ako magtatanong. Ang lahat ng pagkakamali iyon ay tiyak na si Wang Guangji ang may gawa. Zhenzhen, dahil kasal na kayo, maganda na ang inyong pagsasama. Ang hindi pagkakaunawaan na ito dahil naayos na wag na laging banggitin ang diborsyo. Nanay, alam kong para sa akin ang ginagawa mo. Pero kahit ang pangalan niya ay peke, ang kasal na binuo sa kasinungalingan ay walang magandang resulta. Zhenzhen, isipin mo sa iyong konsensya. Si Dashan sa mga nakaraang araw, paano kanya trato? Kung talagang gusto niya ang pera ng pamilya Su, kailangan pa bang magsikap ng ganito? Baka nagkakamali ako sa kanya. Oo, Ate Kuya Dashan, iba talaga siya. Puro babae ang pamilya natin. Ilang tao sa labas, lahat gustong mang-api sa atin. Pero si Kuya Dashan, iba talaga siya. Nagmamalasakit siya sa atin. Sinusuportahan niya tayo sa gawa. Huwag na lang akong makialam. Baka lalong magalit si Ying Jen. Mas mahirap na ayusin. Dashan, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Kay Jen Jen, ako na ang magsasabi. Dito ka lang sa bahay. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Nanay, peke ang pangalan niya. Jen Jen Peke, ang pangalan. Ang mahalaga ay totoo ang puso. Jen Jen, tingnan mo ang totoo. Huwag kang magpadala sa mga walang kwentang panlilin lang. Nanay, sa tingin ko, ikaw ay naloko niya. Sana wala kang ibang plano. Hindi po. Dashan, ikaw naman, huwag mong dibdibin Jen Jen. Ganyan talaga siya. Alagaan mo siya ng mabuti. Maiintindihan niya rin Salamat, nanay. Bakit alam mong hindi siya aalis? Medyo matutuwa ako.
Kuya Dashan, ang ate ko talaga. Iba ang trato sa'yo. Sige, galingan mo. Lumipat ka na ngayon. Gusto mo bang patuloy kang pagsalitaan ni nanay? Ayokong maging pabigat sa iyo. Sapagkat niloko kita ng matagal. Sasabihin ko kay nanay ang totoo. Hindi ko siya hahayaang dahil dito. Ay storbo sa iyo. Pabigat. Nang pumayag kang maging manugang ni Wang Guangji, bakit hindi mo naisip ang gulo ngayon? Sabi ni nanay, taos puso ka. Pansamantala, maniniwala ako sa kanya. Pero gusto kong malaman ang totoong sitwasyon. Bakit mo pinalitan si Wang Guangji sa pagiging manugang? Kung kaya kong makuha ang litrato mo sa construction site, maaari kong malaman ang katotohanan. Pero tayo ay mag-asawa pa rin. Ayokong umabot sa puntong walang lihim. Nagkasakit ang nanay ko. Ang gastos sa paggamot para sa akin ay napakalaking halaga. Hinanap ako ni Wang Guangji. Sabi niya kung papasok ako sa pamilya Su para sa kanya, babayaran niya lahat ng gastos ng nanay ko. Kung hindi, isa lang akong trabahador sa construction. Ang kinikita ko araw-araw ay hindi sapat para sa kahit isang maliit na bahagi ng gastos sa paggamot ng nanay ko. Wala na akong ibang pagpipilian, kaya pumayag na lang ako. Ang nanay mo ngayon, Ang nanay ko ngayon ay nagpapahinga sa rehabilitation center. Natatakot si Wang Guangji na baka umatras ako, kaya kinuha niya ang nanay ko. Para i-blackmail ako. Kaya nung araw na iyon sa kalye, pinilit niya akong makuha agad ang kontrata ng proyekto. Hindi ko pwedeng hayaan na mapahamak ang nanay ko. Iyon ang nakita mo noong araw na iyon. kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung sinabi ko, na pera ang dahilan ko at isa akong pekeng nagpapanggap na asawa. Natakot akong, kapag nalaman mo ay palalabasin mo ako, mas natakot ako, na si Wang Guangji ay gagawa ng masama sa nanay ko. At ngayon, kailangan mo ba ng tulong? Ang pamilya Su, sa larangan ng medisina, ay may ilang koneksyon. Hindi na. Ako kayang-kaya ko ito. Salamat, Yingzhen. Huwag kang magkamali. Ayoko lang na ang pinili ng nanay ko ang taong pinili ay hindi kayang protektahan ang sarili niyang ina. Huwag ka nang lumabas ngayong gabi para matulog. Para bukas hindi na naman magdaldal ang nanay ko. Siya? Siguro, ang kasal na ito na nagsimula sa kasinungalingan ay maaaring magkaroon ng pag-asa. Ito ay, Ang kontrata para sa proyektong ito na ipinangako kanina pa, ibigay mo na sa kanya. Ayoko sa huli na ako ang maglilinis ng kalat mo. marami dito na hindi makatarungang mga probisyon. Para sa iyo at sa pamilya Su ay magkakaroon ng epekto. Kunin mo na kung sinabing kunin mo. Akala mo ba tanga ako? Ito ay isang ordinaryong kontrata ng proyekto. Kung si Wang Guangji ay talagang may kakayahan ng kontratang ito ng pamilya Su, ay malaki ang kikitain niya. Ngunit kung maglalaro siya ng mga laro, huwag siyang umasa na makakakuha ng kahit isang piso. Yingzhen. Salamat. Huwag ka nang mag-isip. Hindi kita tinutulungan. Gusto ko lang na hindi mawala ng pamilya Su ng walang dahilan. Dali, kunin mo ang kontratang ito at puntahan mo si Wang Guangji. Kung gusto niya, pirmahan niya. Kung ayaw, edi wag. Para matapos na ang usapan ninyo. Umalis ka na. Abala ako. Kapag tapos na, puntahan mo ako sa Su Corporation. Siya. Ito ang kontrata na galing sa pamilya Su. Walang kahit anong konsesyon. Ano bang ginawa mo? O baka nahuli ka na. Pinsan, kung malaman ng pamilya Su ang pagpapalit natin ng papel, paano naman nila ako bibigyan ng kontratang ito? Bukod dito, construction worker lang ako. Wala akong alam. At sumasagot ka pa? Lidasyan,
nakalimutan mo ba ang iyong pagkatao? Ang nanay mo ay nasa rehab center, nakahiga. Isang salita ko lang, at paalisin na siya. Pumayag akong maging manugang mo para sa nanay ko, pero huwag kang masyadong magmalabis. Naibigay ko na sa iyo ang kontrata. Kung hindi mo gusto, maaari kang pumunta kay Boss Su para pag-usapan. Ang kondisyon ay, kung maglakas loob kang ilantad ang iyong paggamit ng kapalit. Bitawan mo ako. Lee Dashan, sige. Sige, ikaw na. Pipirmahan ko ang kontrata. Pero tandaan mo, hanggat nasa akin ang nanay mo, hindi mo ako matatakasan. Wang Guangji, kahit ang aso, kapag na-corner, tatalon sa pader. Mas mabuti pang huwag kang masyadong magmalabis. Manggagawa. Anong pinapanggap mo? Karapat dapat ka lang natapakan ko. Pagbilin mong alagaan ng mabuti ang matandang iyon. Dashan, halika dali. Bakit ka bumili ng napakaraming bagay? Ang mga ito, ipagawa mo na lang sa mga katulong. Wow! Wala namang ginagawa. Okay lang, ito ay espesyal na, para kay Yingzhen, na massage chair na binili ko. Kaya mo palang isang kamay? Buhatin ang ganito kabigat? Ang lakas ko ay mas malaki kaysa sa ordinaryong tao ng kaunti lang. Ate, ang lakas ni Kuya Dashan. Swerte mo naman. Ano bang sinasabi mo? Isang lalaki, araw-araw gawaing bahay lang ang alam. Wala ka bang ambisyon? Bilang asawa mo, ang pinakamahalaga ngayon ay alagaan ka ng mabuti. Ate, bakit hindi ka nagsasalita? Nahihiya ka ba? Tigilan mo yan. Kung magsalita ka pa ng kalokohan, ipapasok kita sa opisina para magtrabaho. Wag. Sapat na si ate sa opisina. Hindi pa ako sawang maglaro. Bukas may partnership banquet. Iniimbitahan ang Chongqing na mga pangunahing kumpanya na dumalo. Lee Dashan, samahan mo ako. 2 taon akong walang malay. Oras na para sabihin sa lahat na nagising na ako. Pupunta ako? Mukhang hindi bagay. Wala naman akong alam. Baka mapahiya ka sa akin. Dahil diyan, gusto kitang isama palabas. Ang lalaki ko, hindi lang pwedeng maging sa bahay. Isang lalaking may bahay. Wala akong pakialam kung ano ang ginawa mo dati. Mula ngayon, hihilingin ko sa iyo na matuto kung paano pamahalaan ang kumpanya, patakbuhin ang kumpanya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Mahal, Kung ganon, ikaw, magluto ka muna. Yingzhen, huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Sisikapan kong gawin. Jen Dashan ay isang mabuting bata na may ambisyon. Huwag mo siyang masyadong pilitin. Dahil dati siya, nanay, alam ko. Ano ba ang ginawa niya para mabihag ka? Para, sobra mong pinoprotektahan siya? Jen sa tingin ko, masyado kang matigas ang ulo. Ang tigas ng bibig mo. Nanay, parang sa tingin mo kay Dashan, may kakaiba? Tama, ate. Ikaw, matigas ang bibig, pero malambot ang puso. Naaakit ka na, hindi mo alam. Tumahimik ka! Sa tingin ko gusto mong magtrabaho sa grupo, di ba? Sige na, binilhan kita ni nanay ng ilang magagandang damit. Tara, isama kita ni nanay para makita. Sige, mauna na kayo. Susunod ako. Dahil sa iyong magandang pag-uugali, tutulungan kita. Ipagsiyasat mo si Wang Guangji para sa akin. At saka, sa loob ng araw na ito, ilipat ang ina ni Lee Dashan sa pribadong ospital ng pamilya Su. Tandaan mo, lihim na operasyon ito. Huwag mong hayaang may makapansin ng bakas. Naluto ko na ang sabaw. Ang matitira, ibigay mo na lang kay Manang Wang. Yingzhen, may gusto akong sabihin sa iyo ng pribado. Tara, Yingzhen, may gusto akong hilinging tulong sa iyo. tungkol sa nanay mo, Ayaw ko nang hayaan si Wang Guangzi
Nagamitin pa ang nanay ko para pilitin akong gawin ang mga bagay-bagay. Ayaw kong hayaang ang mga ito ay magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo na hanapin ang kinaroroonan ng nanay ko. Dadalhin ko siya palayo. Maliit lang yan. Sa ilalim ng Sue Group, may pribadong ospital. Pero kailangan mo akong bigyan ng oras. Hindi bababa sa 3 araw. Papakitaan kita ng nanay mo. Siya. Sapat na iyon. Yingjen. Salamat sa'yo. Ginagawa ko lang ito dahil kay nanay. Kung hindi, malalaman niya at mangangaral na naman. Yingjen. Ang pagkikita natin ay ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko. Huwag mong isipin na ang paggawa nito ay makakakuha ng pagtanggap ko. Ginagawa ko ito para payapain ang loob ng nanay ko. Alam mo, huwag kang mag-isip ng iba. Hindi kita magugustuhan. Ako, Alam ko. Yingjen, maganda ka at mabait. Ang tulad ko ay hindi talaga karapat-dapat sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag may oras na ako, sasabihin ko kay nanay ang totoo. sandali lang. Ano iyon? Ako. Ilipat ito. Ayaw mo na bang makasama ako sa iisang kwarto? Tama rin, dahil gising ka na, hindi mo na kailangan ng mag-aalaga. Aalisin ko na ngayon. Teka muna. Simula ngayon, matutulog ka na sa akin sa iisang kama. Ano? Ito rin ang gusto ni nanay. Wala kang dapat ipag-alala kahit magkatabi tayo sa kama. Pangako ko, hindi talaga kita gagalawin. Hindi, ngayong pagkakataon. Wala itong kinalaman sa nanay ko. Ikaw, ang lakas mo pala. Huwag kumilos. Mapuputol ang buhok. Ang kanyang mga kalamnan. Ang tigas. Sa totoo lang, hindi mo kailangang matulog ng sobrang lapit sa gilid. Natatakot akong lumampas. Pero huwag kang mag-alala. Susunod ako sa mga patakaran. Hindi kita gagalawin. Mabuti kung ganyan. Talagang torpe. Kailan siya gumulong sa aking mga bisig? Bakit ka nandito? Hindi mo ba sinabi na maayos kang matulog? Ikaw ang gumulong sa aking mga bisig. Namanhid na ang braso ko dahil inunan mo. Oo, talaga? Ikaw, kalimutan mo na ang lahat ng ito. Mag-aayos muna ako. Maghanda ka na rin. Mamaya pupunta na tayo sa banquet ng partnership. Hindi ko inaasahan na ang mayabang na binibini ng pamilya Su ay ganito pala ka-cute. Ito pala ang mundo ng mayayaman. Lahat ay napakasaya at marangya. Natatandaan ko noong itinatayo pa ang hotel na ito, nagdala ako ng ladrilyo dito. Tigilan mo na ang pang-aasar. Itong banquet ng partnership ay inorganisa ng pamilya. So ngayon, ipapahayag ko rin ang katayuan mo bilang manugang sa pamilya. So, si nanay at si ate ay may gagawin pa darating sila mamaya. Magdaos ng ganitong banquet ilan, kaya ang magagastos natin? Tama na. Sumunod ka lang sa akin mamaya. Huwag kang magsasalita ng hindi nararapat. At huwag hawakan kung ano-ano. Kung tinanong kung sino ka, sabihin mo na asawa mo ako. Ang iba, hindi na kailangan ipaliwanag. Ako na ang bahala.
May trabaho sa kumpanya. Sasagot ako ng tawag at aasikasuhin. Siya. Lidathan, ikaw, isang construction worker na nagbubuhat ng ladrilyo, paano ka nakapasok dito? Ikaw, isang basura, nakakapasok ka? Bakit hindi ako makakapasok? Lidazhan, lakas ng loob mo pang maging mayabang sa akin. Huwag mong isipin na dahil kasal ka na dahil sa asawa mong nasa vegetative state, ngayon wala ka pang karapatang makipagtalo sa akin. Sa iyong kakayahan at halaga, maniniwala ka bang kaya kitang patayin ngayon? Wala silang sasabihin. Wang Guangji. Akala mo pa dahil may pera kang marurumi, kaya mo nang mang-api? Tingnan mo nga anong lugar ito. Karapat-dapat ka ba? Ano yon? Lidazhan, huwag mong isipin na kabilang ka sa pamilyang Su. Sabihin ko sa'yo, sa buong buhay mo, ako ang tumapak sa'yo bilang construction worker. Wang Guangzi. Wala kang tapang na humarap sa akin. Walang tapang, kaya tumigil ka na sa pagmamayabang dito. Ayoko nang makipag-away ngayon. Ikaw, isang palamuning lalaki, ano ang pinagmamayabang mo? Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Kuya Dashan, sino siya? Hoy, ang ganda-ganda mong dalaga ah. Ikaw ba ang kabit ni Lidashan? Kuya Dashan, ang kulit niya. Wang Guangji, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Siya ang kapatid ko. Kapatid mo? Bakit hindi ko alam? May ganyan kang kapatid na maganda? Sa tingin ko niloloko mo ang asawa mong comatose at may kabit ka sa labas, di ba? Sinong sinasabi mong kabit? Kadiri kang lalaki. Sa bibig ng aso, walang maganda kang masabi. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka na. Ang sungit naman ng babaeng ito. Gusto ko yan. Tara, sumama ka sa akin. Kuya, ililibre kita ng masarap na pagkain. Tiyak na mas maganda ito kesa sa manggagawa ng ladrilyo. Kasama niya, 1,000 beses mas mabuti. Sa oras na yon, tiyak na gagawin kitang sobrang saya. Kung galawin mo siya, kahit isang daliri, paparusahan kita hanggang sa hindi ka na makakilos. Maniniwala ka ba sa susunod na suntok darating sa mukha mo? Kuya Dashan, ang kulit niya, suntukin mo. Sige, suntukin mo ng malakas. Lidashan, lakas loob mong saktan ako? Sa tingin ko, gusto mong sa Chuncheng hindi ka na makakapagpatuloy. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng isa pang salita, ang susunod na suntok ay nasa mukha mo. Sili, huwag kang maloko sa itsura ng taong ito. May asawa na siya. Ang asawa niya ay nasa vegetative state pa. Nakahiga buong araw sa kama. Maging ang pag-ihi at pagdumi ay nangangailangan ng tulong. Ano? May asawa na, pero may kalaguyo pa? At nagpapakasasa sa labas. Talagang nawawala ang mukha ng mga kalalakihan. Iyon ay napakahayag na. Baka kapag nagising ang asawa niya, gagawan siya ng problema. Narinig mo ba, Lidashan? Dalhin mo ang iyong amoy ng kahirapan at umalis ka na ngayon din. Sino ang maglakas loob? Ate, siya iyan. Inapi niya si Kuya Dashan, tapos hindi ko na kinaya. Kaya sinabihan ko siya ng ilang salita at sinumpa niya ako. Mula bata hanggang matanda, hindi pa ako ganito na mura. Kailangan mong ipaglaban ako. Tinawag mo pala siyang ate? Naintindihan ko. 2 magkapatid, iisa ang asawa. Ang lala ng kalokohan ninyo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka. Kung uulitin mo pa yan, babaliin ko ang bibig mo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang tagapagmana ng Wang Corporation. Isa ako sa mga kinatawan ng handaan na ito. Kayong 2 babaeng bayaran, anong karapatan ninyong kausapin ako? Payo ko sa'yo, linisin mo ang bibig mo. Lidashan, payo ko sa'yo, alagaan mo yung syota mo. Huwag mong isipin na dahil pumasok ka sa pamilya Su, pwede ka nang magkaroon ng 2 babae. Sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mong maniwala, isang tawag lang, kaya kitang bumalik sa obra at magbuhat ng ladrilyo. Sino ang sinasabi mong syota? Sinasabi ko sa'yo, kami ay... Wang Guangji. Mas mabuting alamin mo kung sino ka at kausap mo. Oo, ako at ang aking ate ay hindi tulad mo na mga walang kwentang tao pwedeng apihin. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon din. Anong kunwari ka? Isa lang kayong mga babaeng umaasa sa lalaki para umangat. Ako ang hihingi ng tawad? Mukha naman maganda ka. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Doble ang bayad ko sa'yo. Pinalo mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay ng pamilya Wang. Ngayon, nakuha ko na ang proyekto sa pakikipagtulungan sa pamilya Su.
Kung gusto mo, isang salita ko lang kayong ilang tao mawawala mula sa Spring City. Ang laki ng sinasabi mo. Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Sa tingin mo ba ang pamilya Wang nyo ay kayang mangibabaw sa lahat? Lidasyan, ano ba ang pinagkukunwari mo? Ikaw, isang manggagawa lang, anong karapatan mo para kausapin ako? Umalis ka na agad! Bakit? Ang party na ito mukhang hindi naman ikaw ang nag-organisa nito. Ano ka ba? Nangahas kang magduda sa akin? Ang mga high-end na party na tulad nito ay nangangailangan ng imbitasyon para makapasok. Ang mga walang kwentang lalaking kinakasama, tulad mo, paano magkakaroon ng ganoong kamahal na bagay? Sa tingin ko, pumasok ka ng palihim para mangakit ng ibang mayayaman. Tama si Boss Wang. Ang mga taong walang imbitasyon na pumapasok ng lihim, dapat palayasin. Kung hindi, ang mga katulad namin na may wastong imbitasyon, hindi ba't magiging kapantay namin ang mga taong tulad niya? Magiging pareho ang antas? Tama, tama. Nakasuot ng magara pero sa totoo lang. Wala man lang siyang karapatang pumasok sa party. Mukhang galing siya sa likod na pinto, pumasok ng palihim. Narinig mo, Lidasyan? Kung may hiya ka, umalis ka na mag-isa. Huwag mong hintayin na utusan ko ang iba na itapon ka palabas. Mawawalan ka ng mukha. At masasaktan ka pa. Wang Guangzi, ikaw, sino ang nagsabing walang imbitasyon? Ito ang imbitasyon ko. Ito ay mula sa organizer. Personal na ibinigay sa amin. Gusto mo bang tingnan ng maigi? Ewan ko kung saan mo nakuha ang peking imbitasyon. At pumasok ka sa party? Pekeng. Tama, iba ang kulay. Nakita ba? Ang aming imbitasyon lahat ay ganito. Sabi ko, Lidasyan, kahit magpeke ka, dapat ginawa mo itong mas totoo. Nagdala ka ng halatang peke at pumasok sa party. Nakakasuklam. Lidasyan, anong itsura mo? Bilang pinsan mo, hindi ba malinaw sa akin? Mayabang at palalo, nangangarap na umangat agad. Sinasabi ko sa iyo, ang pangarap na ito ngayon, huwag mo nang ituloy. Umalis ka na agad. Pero, ang dalawang babaeng kasama mo ay maaaring manatili para alagaan ako ng mabuti. Kung gagalawin mo sila, papatayin kita. Wow! Ang lakas ni Dashan! Dashan. Hindi peke ang imbitasyong ito. Ito ay VIP invitation mula sa organizer. Sa loob, may espesyal na marka. Kung ayaw maniwala, tingnan ninyo. Ito ay ang simbolo ng pinakamayamang pamilya na Su. Baka naman sila talaga ay mga miyembro ng pamilya. Su si Wang Guangji ay nakasuhan ng pinakamayaman. Hindi imposible. Wang Guangji. Walang imposible. Nagpakasal ako sa pamilya Su. Siya ay ang panganay na anak ng pamilya Su Yingzhen. Paano nangyari? Ang panganay na anak na babae ng pamilya Su, si Su Yingzhen, ay hindi pa nagigising. Paano siya? Tama. Ang panganay na anak na si Su ay nakoma mahigit 2 taon na. Walang senyales na magigising. Paano siya makarating dito? Narinig mo ba? Ang panganay na anak ng pamilya Su ay hindi pa nagigising. Ikaw ay isang peke lang. Lidasyan, ang galing mo naman para magpakitang gilas. Nag-iimbento ka ng ganyang kasinungalingan. Hindi ka ba takot sa pamilya? Su, manggulo sa'yo. Huwag mong hawakan siya. Okay lang ako. Huwag mong hayaan na mahuli ka niya. Bitawan mo. Hintayin mo ako. Ngayon ko na. Tatawag sa pamilya. Su, titingnan ko. Kayo dalawa ay hanggang kailan kayo magmamatigas? Natawag pa, may number ka ba ng bahay namin? Nakakatawa talaga. Oy, hindi mo pa narinig na nagising ang panganay na anak na babae ng pamilya Su. Sige, naiintindihan ko. Ano pa ang paliwanag mo? Hindi pa nga nagigising ang panganay na babae ng Su. Sa tingin ko kayong tatlo, mga manloloko lang kayo, nakapasok ng palihim sa banquet hall. At akala ninyo sa ganitong paraan, makakuha ng atensyon. Talagang hindi katanggap-tanggap. Naglakas loob kayong magpanggap na miyembro ng pamilya. Su, sa ganitong okasyon ay mandaya. Ginagawa kaming tanga. Ngayon dapat silang palayasin para hindi madumihan ang sahig ng party. Tama-tama, akala ninyo may hawak kayong selyo ng pamilya. So pwede na kayong magpanggap. Anong klaseng pamilya ang Su? Hindi namin hahayaan na kayong mga manloloko. Sumabit lang kayo. Sa tingin ko, kayong tatlo ay magkakampi. Pumunta kayo rito para kumain at uminom ng libre.
Mandaya ng pera at manloko ng katawan. Narinig mo ba? Ang masa ay may matalas na paningin. Umalis ka na kasama ang iyong dalawang munting syota. Huwag mo akong hintayin na tawagin ng seguridad para kayo itapon palabas. Mas magiging pangit ang sitwasyon. Yingjen, pasensya ka na sa masamang palabas. Ang aking pinsan ay tila hindi masyadong matalino. Buti na lang noong una ikaw ang pumalit sa kanya bilang asawang nanirahan sa amin. Kung hindi ko matatanggap ang magkaroon ng asawang ganito katanga. Oh. Ayoko rin. Magkaroon ng bayaw na ganito ka nakakatawa. Lida Shan, ano bang sinasabi mo? Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng walang katuturan, maniniwala ka bang ang nanay mo ay hindi makakaalis ng payapa sa ospital? Bukod sa pananakot na mababang uri, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ikaw na munting babaeng paslit. Anong karapatan mo na kausapin ako? Tumahimik ka na nga. Dumating si Chairman Liang. Siya ang pinakamayaman, ang chairwoman ng Su Corporation, Ginang Liang Wanli. Talagang karapat-dapat sa pagiging pinakamayaman. Ang dating, talagang iba sa iba. Ginang Liang, bakit kayo personal na dumating? Ako si Wang Guangji ng Wang Corporation. Ikaw si Wang Guangji? Hindi niya dapat malaman yung pagpapalit ko ng lalaking pakakasalan. Hindi, Wang ang apelyido ko at may kaugnayan sa Wang Group. Ano ang nangyari rito? Bakit ang ingay? Binibini Liang, sila yung tatlo. Isang nagpapanggap na manugang mo, isang nagpapanggap na anak mo. Hindi lang sila nag-iingay dito, may dala pa silang peking imbitasyon at nandadaya rito. Maghahanap sana ako ng tao para palayasin sila. Buti nandito kayo para disiplinahin ang mga manloloko. Sabi mo ba sila yung tatlo ang gumagawa ng gulo? Oo. Sila nga yung tatlo. Isang manggagawa sa construction site, may dalang dalawang may hirap na babae, at may kapal pa ng mukha na pumunta sa ganitong mamahaling piging. Talagang nagpapababa ng antas natin. Sana hindi nila nasira ang paningin ninyo. Binibini Liang, kanina, sinunggaban ng lalaking ito si Wang Xiao. Mukhang hindi sila mababait. Baka ang mga taong ito ay mga manloloko na nakapasok. Oo nga, binibini Liang. Kailangan ninyong suriin ng mabuti. Huwag hayaang ang mga manloloko masira ang alituntunin ng pagtitipon. Narinig mo ba? Kahit ang mga tao sa harap ni Director Liang ganyan din ang sinasabi. Hindi pa ba kayo aamin na kayo ay mga manloloko? Okay lang ba kayo? May nasaktan ba? Ayos lang, nanay. Sabi mo lang sila ay manloloko. Anong ebidensya mo? Ginang Liang, sila talaga ay manloloko. Itong dalawang babaeng ito, nagpapanggap pa silang anak ninyo. Pero isipin ninyo, nakahiga pa rin si G. Su, paano siya makakapunta rito? Dahil alam mo ang tungkol sa aming pamilya. Ganyan mo kami kilala. Hindi mo ba alam? Ang aking anak na babae. Noong 2 linggo ang nakaraan, nagising na siya. Ano? Imposible. Si Su Yingjen ay nasa koma pa. Paano siya nagising? Tama. Ako nga, ang prinsesa ng Su Group. Su Yingjen. Hindi. Imposible. Talagang imposible ito. Ikaw, Lida Shan, tiyak na ikaw ang nag-set up sa akin. Gusto mo lang akong mapahiya sa ganitong paraan. Tama ba? Saan ka kumukuha ng ganyang tiwala, Wang Guangji? Sa harap ko. Isa kang palabas na clown. Wala kang karapatang tumingin sa akin. Dati mong ginamit ang panggamot ng aking ina para bantayin ako. Pinilit mo akong maging asawa ng pamilya Su. Ngayon sumusunod ka sa partnership ng Su, ang iyong maruming gawain. Akala mo ba walang makakita? Wang Guangzi, ang tapang mo naman, para mong niloloko ang pamilya Su. Sa tingin ko, ang pamilya Wang ninyo ay hindi na gustong manatili sa Spring City. Hindi ganoon. Miss Liang, siya ang nag-set up sa akin. Wala akong kinalaman diyan. Nakakatawa. Niloko mo ang pamilya Su minsan. Bita, gusto mo pa kaming lokohin ng pangalawang beses? Wang Guangji? Dati sa inyong Wang lahat ng kasunduang pinirmahan hindi ko ipapasa. Ang Su ay hindi na makikipagtulungan sa isang tulad mo na walang magandang asal. Miss Liang, huwag. Pakiusap, huwag mong gawin yan. Miss Liang, Binalaan na kita. Huwag kang manggulo. Mga ginang at ginoo, ito ang panganay kong anak na si Su Yingjen. Noong nakaraan ay nagkasakit at nagpapahinga sa bahay. Ngayon, ganap na siyang gumaling. Ito ang aking manugang na panganay. Simula ngayon, siya at si Yingjen ay magtutulungan sa mga gawain ng Su. Kung may ibang mang-aapi sa kanya, iyon ay pakikipag-away sa Su.
Mali, lahat ay mali. Mr. Lee, Miss Su, kami rin ay nalinlang ni Wang Xiao. Huwag niyo po itong isapuso. Mukha kayong dalawa ay may pambihirang tindig. Hindi kayo katulad ng sinasabi ni Wang Guangxi. Kanina, hindi naman ako nagsabi ng masama tungkol sa inyo. Sila lang ang nag-iingay diyan. Salamat po, ma. Ma, huwag mong unahin si ate. Ako rin nandito. Ikaw, marunong ka lang maglambing. Ginoong Lee, binibining. So binabati ko kayo, kapag ikinasal kayo, dapat niyo kaming imbitahin. Para makikisweetie. Binibining Liang. Hindi ko inaasahan na gumaling na si Su. Talagang dapat ipagdiwang. Gawin mo ako ng isang bagay. Gusto kong si Lidashan ay mawalan ng lahat. Nakakainis. Ipalabas siya. Sandali, Ano pa ang gusto mo? Lidashan. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Tingnan mo ito. Anong ibig mong sabihin? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi ang may sakit mong nanay, ay hindi na makikita ang araw bukas. Kung ginalaw mo kahit isang daliri ng nanay ko, lilipulin ko ang buong pamilya Wang. Mawala. Sa tingin ko, ang nawawala ay ang nanay mo. Lumuhod ka na ngayon. 3 malakas na pagyuko at ibigay mo sa akin si Su Yingzhen. Siguro, maaari ko pa itong isipin. Pakawalan mo ang nanay mo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Ikaw na ang magayos. Miss Su, sa tingin ko, matagal kang nakahiga sa kama. Nang hina ang utak mo. Kahit gaano pa kagaling ang pamilya Su, imposible sa maikling panahon. Mahanap ang aking teritoryo sa isang utos ko. Ang nanay ni Lidashan ay hindi na makikita ang araw bukas. Ikaw, Maglakas loob ka? Nasaan ba talaga ang nanay ko? Lidashan, pinapayuhan kita na mag-ingat kung gagalawin mo ako. Sa nanay mo ko gaganti. Doble ang bayad. Wang Guangxi, tumigil ka na. Ang ginagawa mo ay magdudulot lamang sa pamilya Wang ng tuluyang pagkawasak. Si Mr. Lee ay manugang ng pamilya Su. Hindi ka ba natatakot sa malupit na pamamaraan ng pamilya Su? Oo nga, Master Wang. Dapat marunong magpatawad. Sabi ko sa'yo, tumigil ka na. Huwag mong hayaan na ang bagay na ito umabot sa puntong hindi na maaayos. Mula nang hiyain ninyo ako, huli na ang lahat, Lidashan. Bibigyan kita ng huling 3 segundo. Lumuhod ka. 3. 2. Ayos. Talaga, si Lidashan ay may kahinaan. Du. Ang nanay mo ang mahina mong punto. Kapag pinisil mo ang puntong iyon, mapipilitan kang sumunod sa akin. Ang ari-arian ng pamilya Su at si Su Yingzhen, maaga o huli ay magiging akin. Ang tunay na panalo ay ako lang, si Wang Guangxi. Ngunit kailangan mong tiyakin ang kaligtasan ng aking nanay. Wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Ano pa ang gusto mong gawin? Tigilan mo na ang paglaban, Lidashan. Nasa akin pa rin ngayon ang nanay mo. Sa isang utos ko, ang nanay mo ay hindi na makakakita ng sikat ng araw bukas. Subukan mo lang. Lidashan, kumalma ka. Ang sitwasyon ay hindi pa sa puntong hindi na mababawi. Maniwala ka sa akin. Walang mangyayari sa iyong ina, Wang Guangxi. Akala mo ba talaga may natitira ka pang pagkakataon? Su Yingzhen, ano pa ang gusto mong gawin? Ang nanay ni Lidashan ay nasa akin ngayon. Kung hindi ka pa susunod, agad kong uutusan ng aking mga tao na saktan ang kanyang ina. Subukan mong saktan ang nanay ko. Binibini Su. Kung alam mo kung ano ang tama, dapat mong palayasin ang basurang ito. Wang Guangxi, wala ka pang karapatan mag-utos sa pamilya Su. Akala mo ba talaga, ang ina ni Lidashan ay nasa kamay mo pa ba? Su Yingzhen, huwag kang magpanggap dito. Akala mo ba sa pagsasabi ng ganyan, matatakot ako? Ang ina ni Lidashan, talagang nasa kamay ng aking tao. Kakatawag ko lang sa aking tao, sa telepono. Not siguradong sinusubukan mo akong takutin. Di ba? At saka, binibining Su, bakit mo pinoprotektahan si Lidashan, ang peking ito? May saysay ba? Dapat mong malaman, ang may kasunduan sa iyo ay ako, si Wang Guangxi. Siya ay isa lamang, isang construction worker na pumalit sa akin para maging manugang. Isang peke lamang. Binibining Su, ang ganda mo. Pagkatapos mong magising, lalo kang naging kaakit-akit. Ang pagsama kay Lidashan na isang peke ay talagang kawawa ka. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Kung sasama ka sa akin, pakakawalan ko ang ina ni Lidashan at mabibigyan kita ng mas magandang buhay. Mas mahusay kaysa sa pekeng iyon. Ano sa tingin mo? Subukan mong galawin siya. Lidashan, gagalawin mo ako? Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko pa ang nanay mo. Kung gagalawin mo ako, sa nanay mo, babawi ako ng doble. Para sa isang babae,
Isasantabi mo ang sarili mong ina? Ang walang utang na loob mo? Wang Guangji, sigurado ka ba? May hawak ka pa bang panakot sa amin? Anong ibig mong sabihin? Mula 3 araw na ang nakalipas, nag-ayos na ako ng mga tao para ilipat ang ina ni Li Dashan mula sa lugar na inayos mo at inilipat ko na siya. Siya ngayon ay nasa pribadong ospital ng pamilya Su at inaalagaan ng espesyal na tauhan. Ligtas na ligtas siya. Sa iyong kamay, wala ka ng anumang leverage. Salamat. Sa pagitan natin, hindi na kailangan maging ganito kapormal. Tulad ng sinabi mo, mag-asawa tayo. Su Yingzhen, huwag mong subukang lokohin ako ng mga mababaw mong pandaraya. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi, nandito na ang katotohanan. Kapag natapos na ang bagay na ito, dadalhin kita para makita siya. Imposible. Talagang imposible ito. Su Yingzhen, nagsisinungaling ka. Tiyak na nagsisinungaling ka. Ang mga tao ko ay nakatutok doon. Paano mo siya nailipat? Sinisikap mo lang akong takutin? Tama ba? Itong si Wang Guangji, talagang sobra ang kayabangan. Lumalaban sa pamilya Su. Baka nakalimutan niya na si Su Yingzhen dati sa negosyo ay isang mabagsik na tao na walang awang pumapatay. Paano siya matatalo ng isang maliit na tao tulad niya? Makukuha ba ang kanyang mahinang bahagi? Tama nga. Sino ba siya? Hindi ba siya isang duwag na nagtatago sa likod ng iba nagmamagaling na walang silbi? Lalaban pa kina Ji, Li, at Binibining Su. Talagang naghahanap ng kamatayan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Imposible. Tatawag ako sa mga tao ko. Kailangan kong kumpirmahin. Hindi. Talagang imposible ito. Hindi ako natalo. Paano ako matatalo kay Li Dashan na peke? Wang Guangji, natatakot ka na ngayon? Ngayon alam mo na kung gaano ka katawa-tawa kanina. Hindi ka ba kanina magaling mangbanta? Paano? Ngayon natatakot ka na. Ngayon parang asong gala. Nakahandusay sa lupa at hindi makatayo. Sinasabi ko sa iyo, ito, ang iyong kapalit ng maraming kasamaan. Hindi ako natalo. Talagang hindi ako natalo. Su Yingzhen. Li Dashan. Huwag kayong magyabang. Kahit na ang ina ni Li Dashan ay nailipat na, hindi ko kayo pakakawalan. Kahit na ang angkan naming Wang ay hindi kasing yaman at makapangyarihan ng inyong angkan Su, ngunit hindi rin ako magpapadali sa inyo. Wang Guangji. Sa ngayon, ayaw mo pa ring maniwala? Sa tingin mo, kung wala ang nanay ko bilang pananggalang, ano pang kaya mong gawin? Akala mo ba ang pamilya Wang ngayon kaya pang makipag-compete sa pamilya Su? Bakit hindi? Ako ang binata ng pamilya Wang. Kahit gamitin ko lahat ng kapangyarihan ng pamilya Wang, hindi kita pakakawalan. Gagawin kong ang pamilya Su ninyo magulo at walang kapayapaan. Gagawin kong si Li Dashan na construction worker maging wala na namang lahat. Gagawin ko siya at ang kanyang ina muling mawalan ng pag-asa. Wang Guangji, dahil hindi ka nagsisisi, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Mula ngayon, ang aming pamilya Su tumanggi sa anumang pakikipagtulungan sa pamilya Wang at gamitin ang lahat ng koneksyon at resources ng pamilya. Su pigilin lahat ng impluensya ng pamilya Wang sa loob ng 1 buwan. Gagawin ko ng pamilya Wang ganap na bangkarote. Miss Su, nagkamali ako. Huwag mong gawin iyan. Huwag gawin iyan. Ako, hindi ko dapat binantaan si Li Dashan. Hindi kita dapat ginanyak. Higit sa lahat, hindi ko dapat nilabanan ang pamilya Su higit sa lahat. Hindi ako dapat naging matigas ang ulo. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Patawarin ang pamilya Wang. Hindi na ako maglalakas loob na lumaban sa inyo. Miss Su, huwag mong kalimutan. Ako ang dating fiancé mo. Noong una, ang pamilya, Su, ang lumapit sa pamilya Wang para sa kasunduan sa kasal. Dahil ako ang fiancé mo, maawa ka naman. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ang pamilya Wang. Pakawalan mo na ako. Kaya ko pang umalis sa Chuncheng. Hindi na babalik. Nakikiusap ako. Pakiusap. Patawarin mo na ako. Ang hina ng loob mo. Kanina ang yabang-yabang mo. Ngayon, nang marinig mong malugi ka, bigla kang lumuhod at nagmamakaawa. Nakakahiya talaga. Oo nga, ganyang tao ay hindi karapat-dapat maging binata ng pamilya Wang. At hindi rin karapat-dapat pakasalan si Su. Nakakahiya ka kay Su. Wang Guangji, hindi ka karapat-dapat makipag-usap sa akin tungkol sa kasunduan. Hindi ka rin karapat-dapat na patawarin kita. Lahat ng ito ngayon ay dahil sa iyo. Noong una pinapasok ka namin sa aming pamilya para magdala ng swerte. Pero ikaw, duwag at mahina. Hindi mo ginawa. Pinalitan mo si Li Dashan, pero gusto kitang pasalamatan dahil kung hindi, hindi ko siya makikilala. Mula simula hanggang wakas, ang taong dapat mong hingan ng tawad ay hindi ako, si Dashan. Tama! Wang Guangji, huwag ka nang magpakaawa dito. Tama ang aking ate. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Tama na.
Huwag kang makipag-ugnayan sa mga taong hindi naman kailangan at mag-aksaya ng oras. Ilabas ninyo siya. Dasyan, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako, pakawalan mo ako. Dahil magkamag-anak tayo. Dahil tinulungan ko ang iyong ina. Mamagitan ka para sa akin. Mamagitan ka kay Su Ying-jen. Hindi na ako lalaban sa inyo. Hindi na ako maglalakas loob. Hindi na ako maglalakas loob. Nakalabanin kayo. Kamag-anak. Karapat-dapat ka bang mag-usap ng kamag-anak sa akin? Karapat-dapat ka bang pag-usapan ang pagligtas sa aking ina? Oo, karapat-dapat ako. Oo, karapat-dapat ako. Dasyan, magpinsan tayo sa ating mga ugat. Dumadaloy ang parehong dugo. Nakalimutan mo na ba? Tinulungan ko ang iyong ina. Noong na-ospital ang iyong ina. Ang bayad sa ospital ay sa amin. Ang pamilya Wang namin ang kumupkop sa kanya. Binigyan siya ng pagkain. Kung wala ang pamilya, Wang namin, matagal na siyang patay. Hindi ka pa mabubuhay hanggang ngayon, Dasyan. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Talagang alam kong mali ako. Utang na loob. Ang utang na loob mo, Wang Guangji, ay ang pagpilit sa akin na maging manugang ng pamilya. Su, pinapuntahan ng nanay ko sa inyong pamilya Wang. Gumawa ng paglilinis, di makatwirang inapi siya. Ininsulto siya, sinasadyang ipinagkait ang sahod niya. Hindi sapat ang pagkain at damit. Kahit ang gastos sa medisina, hindi nabayaran. Ito ang tinatawag ninyong utang na loob mula ngayon. Ako, Li Dashang. At ikaw, Wang Guangji. At ang inyong pamilya, Wang, walang anumang sama ng loob. Ako, si Li Dashang. At ikaw si Wang Guangji. At ang inyong pamilya, Wang, walang anumang sama ng loob. Walang anumang gusot. Mayroon pa pala ganitong bagay? Itong si Wang Guangji. Napakabastos at walang hiya. At ginaganyan niya ang kanyang pinsan at ang kanyang ina. Wala siyang konsensya. Tama, sobra na. Gamit ang pambayad sa ospital ng nanay ng iba para takutin ang iba, para maging manugang. At gusto niyang hiyain ang iba. Ang taong tulad nito dapat parusahan. Dapat mag-bankrupt ang pamilya Wang para wala na siyang lahat. Wang Guangji, hindi mo alam ang tunay na ugali ng tao. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ay ganito bastos at walang hiya na walang konsensyang tao. Ang pagbagsak ng pamilya Wang ay sarili mo ang may gawa. Hindi mo masisi ang iba. Ilabas siya. Jen, Dashan, huwag kang mag-alala, ang mga utang ng pamilya Wang, isa-isa nating aayusin. Mga kasama, huwag hayaang ang isang basura ang makaapekto sa ating kalooban. Ang bangkete ng kooperasyon ngayon, ituloy natin. Ngayon, salamat sa iyo. Ang bagay na ito ay dahil sa akin, hindi na kailangan magpasalamat. Bukod pa, mag-asawa na tayo ngayon? Hindi ba?